Hindi maiwasan, tanungin, pag-usapan, nasaan na ba si Apollo Kibuloy? Mahigit na isang buwan ang warrant of arrest na ini-issue ng Senado. Mag-iisang buwan na rin ang warrant of arrest galing sa Korte ng Davao at saka ng Pasig Regional Trial Court. Pero wala pa rin sumusurrender at wala pa rin naaaresto. Ngayon, ang major development po sa Davao Region ay bago na po yung Provincial Director ng Region 11. Sa katauhan po ni General Alegre Martinez. General Martinez, sir, congratulations and good luck. Kanyang pinalitan itong si General Aldin Dilbo. Si Dilbo po ay nagretiro na last week sa parang mandatory retirement sa edad na 56 years old. Itong si Dilbo, kung di ako kakamali, ay nasasabing isa sa malapit kay Kibuloy. Sa madalas to, sa birthday nito ay imbitado ito or nagpupunta sa birthday, parang ganon. At ito rin nakakasama pa sa Amerika ni Kibuloy nung araw. Anyway, tapos na yung term niya. Pero siyempre, nagretiro itong si General Delbo, hindi niya na-aresto si Kibuloy. Parang si PNP Chief Acorda. Di ba? Si General Acorda. Di ba? Ang tagal na PNP Chief, may warrant of arrest na nung siya magretiro. Pero nagretiro, wala hong nangyari. Ngayon ay pinalitan na at bagong PNP Chief natin na si General Romel Francisco Marbil. Tapos ngayon, yung Provincial Director ng Region 11 ay si General Martinez na. O, di ba? So, sana ipakita nitong mga general na ito ang pagbabago sa pulis. Kasi nakakahiya na salungat na ang warrant of arrest, hindi nila mahuli si Kibuloy. Di ba? Alam nyo, ang paghahanap ng katarungan, hindi lang naman po yung di umano ay biktima ng mga sexual harassment at physical na mga pananakit umano na lumabas sa hearing sa Senado. At yung formal na kasong ipinal sa kanya. Kung hindi, pati siya. Kasi hindi naman pwedeng habang buhay nagtatago si Kibuloy. Naghahanap din siya ng hustisya. Ang problema, mali sa aking personal na opinion at pananaw, maling paghahanap ng katarungan at kaliwanagan ang taguan ng batas or magtago o hindi magpa-aresto at hindi rin mag-surrender. So nakakasunod-sunod yung problema. Kasi kung talagang gusto niyang maliwanagan at mabigyan siya ng hustisya, sabi naman niya, maliit itong kasong ito, kayang-kaya daw niyang harapin, dalhin sa korte at kanyang harapin, ngayon nasa korte na, nawawala pa rin siya. Kaya big challenge ito kay General Martinez, ang Provincial Director ng Region 11, nasakop ito ang Davao City, kung saan nandyan ang mga bahay, at mga ibang property na posibleng pinagtataguan ni Kibuloy. Okay? So, General Martinez, ano pong gagawin po ninyo? Okay? At abangan natin, yung Chief of Police ng Davao City, mapapalitan ngayong bago na ang Provincial Director. O kung ano po ang magagawa. Ilang araw pa lang naman tingnan natin. Pero tumatagal Kasi pagka tumatagal na hindi na-aresto ang akusado, nasa sakripisyo ang katarungan. Ang hustisya ng mga naging biktima o di umano'y biktima ay lumalabo or natatagalan. Magre-resume na ang Senado. Tingnan natin kung anong gagawin ng Senado. Actually, nag-resume na pala. Nag-resume na kasi April na ngayon, di ba? 30 na katapusan, kahapon pa pala. Okay? Kasi ngayong araw itong linggong ito ang kailang muling pagbabalik. So tingnan natin kung ano ang magiging statement ng mga senador, especially ang Senate President, kung ano ba talaga ang kanyang paninindigan dyan. Dahil siya yung signatory ng warrant of arrest at saka si Senador Risa Hontiveros na bitin yung kanyang komite dahil hindi nag-surrender, hindi nagpahuli at hindi talaga nagpakita si Kibuloy until now. So palagay ko may pagbabago ito dahil tapos na yung mahaba-habang isang buwang bakasyon at isang buwan ang ibinigay na pagkakataon kay Kibuloy. Ano kaya ang gagawin? Baka yung PNP na mismo ang ipapatawag ng Senado para malaman ano ba ang problema nila. Kulang ba sila ng manpower kaya hindi maka-aresto? Kulang ba sila ng intelligence fund? Kulang ba sila ng confidential fund? O kung anong kulang nila? Anong problema sa kanila? Alam nyo, pagdating ng July, August ay budget hearing na naman for 2025. Ikadalasan tinatanong, ano ang pinagkagastusan? Ano ang kalagayan ng peace and order sa bansa? Paano ang pag-aresto sa may mga warrant of arrest? Yan ang mga isyong tinatanong. Pag hindi na-justify yan, medyo mahirap ang makalusot ang budget.
Kaya posibleng itong pagre-resume ng Senado at Kongreso ay dapat ho ay hindi lang PNP, pati NBI tanungin na rin. Kasi may mga intelligence pa niya mga yan. May mga manpower naman sila pero ang isang tao hindi nila mahuli. Pati yung ibang mga akusado na dati nag-surrender, ngayon ay hindi na rin makita. O di ba? Kinancel na nga, na-revoke na nga ng PNP yung mga licensed firearms ni Kibuloy. Hindi pa rin isinusurrender. Sa rules ng PNP, sa oras na i-revoke, kansilahin ang permit, license niya, license firearms, automatic na yan itinuturing ng illegal. Kaya pag nahuli at yung mga baril na yan sa mga tao ni Kibuloy o sa kanya mismo, another case yan, illegal possession of firearms. So, yan na. Illegal possession of firearms, pwedeng makita yan ng pulis, pwedeng yan ang i-file na kaso at yung mga dating kaso. So muli, balikan natin si General Martinez, hindi ko kilala ito, pero bagong PNP Director ng Region 11. Ano ang kailang magagawa? Nasa Davao City pa ba? Davao Region? Nasa Mindanao pa ba si Kibuloy? Abay, hindi natin alam. Pero ang korte na merong court order na arestuhin siya, naghihintay until now. At pati ang Senado. Kaya natatabunan itong isyong ito Itong pag-aresto kay Kibuloy at saka yung di umano'y gentleman agreement between former President Duterte at China, natatabunan nitong panibagong isyong hinuhukay-hukay ng mga anti-Marcos at nagrarally, pati yung pagrarally nilang hindi sila pinayagan dahil sa pribadong sektor sinisisi sa gobyerno. Pilit nilang nagdi-discover at pinalalaki ang ibang mga isyu para pagtakpan itong dalawang isyong ito about Kibuloy at Duterte. Alam naman natin, magpartner talaga yung dalawang yan. Administrator na nga ng Kingdom of Jesus Christ si Duterte, di ba? So, yung dalawang isyong yan ang pinagtatakpan itong mga anti-Marcos at nagpapabagsak sa gobyerno. Di lalo na siguro pag nagtagumpay sila. Lalo na pagka iuupo nila yung kailang gusto maging Pangulo. Lahat ng ito, mapapagtakpan ito. Baka mabaliwala ang paghanap ng hustisya ng mga biktima. Anong mangyayari sa katarungan, justice system sa ating bansa kung napopolitika lang? Dapat walang politika dyan. Okay? Huwag kayong matakot at huwag kayong mag-alala. Tututulan natin ang mga ganyang maling pamamaraan at susuportahan natin ang tamang proseso, rule of law, due process. Ang aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions ay tututok sa lahat ng mga isyong ito. Basta para sa kaalaman ng majority, para sa kaalaman ng taong bayan, dito at sa labas ng bansa, basta Pilipino, dapat may paninindigan. Dapat manindigan kung anong tama, kahit sino pa ang mga taong maaaring nasa likod nito at sinasangkot dyan. So PNP, NBI, galaw-galaw po kayo. Mahaba ng isang buwan na paghahanap sa may mga warrant of arrest. At huwag sanang patagalin pa dahil nakakahiya. Imahe ng Pilipino, ng law enforcement agency at ng ating bansa ang nakataya sa international community. Kaya pag mabilis ang galawan at resulta ng mga galaw, positibo ang imahe natin. Pag mabagal at parang may pinagtatakpan, negatibo, damay-damay tuloy. Bakit naman ganon?